Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa amang sulok ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-share ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nabamember ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizen. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday si Caitlin Bitawag. That is greetings coming from Evelyn Garcia. Happy birthday! At syempre, i-greet natin ng happy birthday si Sister Raina Buyo Arcibuchi of El Shaddai, Virginia Chapter. That is greetings coming from Rosalinda Gali. Happy birthday! At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At siyempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Gina G. Meron siyang 35 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato. Meron siyang 33 na mga comments. Sam Pagita. Meron siyang 31 na mga comments. Nandyan din si Joy Manipes. Meron siyang 34 na mga comments. And Falcon Gregorio, meron siyang 34, lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko at mga DDS, DJ Misming, pasensyahan niyo po si Sir Ivan na medyo mawala-wala tayo kasi nga bantay bata pa si Sir Ivan mga kababayan. But anyways, nakamonitor ho tayo lagi sa inyong mga comments, sa inyong mga messages, ilalo na sa mga nangyayari. So before natin pag-uusapan, yung nangyaring rally ng INC plus DDS mga kababayan for 3 days, di ba 3 days ho ang kanilang rally. So di ba tama si Sir Ivan, nalaman natin yan dahil po sa ating kaibigan ho na DDS. Di ba sabi ko ng 3 days, nung umpisa pa lang sa kanilang isinagawang rally, that is first day of July mga kababayan, di ba sabi ko na possibly aabot ito ng 3 days. So nangyari talaga. Pero yung 3 days, pinalayas na sila. Pinauwi na sila na taga-INC. Nung una, marami daw. Medyo marami ng konti. Pero nung second day mga kababayan, abay kumunti na. Mas lalong kumunti sa third day. Nagsialisa na sila. At nakakatawa mga kababayan kasi nga meron hong in-interview doon sa mga sumama sa rally. Alam nyo, itong nakakatawa, kapag kasi yung rallyista ay binayaran, hindi talaga nila alam kung ano ang kanilang ipinaglalaban mga kababayan. Diba? Basta sumama na lang. Pero hindi ko sinasabi na yun ay ANC. Balamang yun ho ay hinair ng mga DDS. Kasi ganyan yung mga DDS Kasi yung INC, marami talaga sila. Yes, noted ho na marami sila. Kasi nga ba, nung unang day sa kanilang rally, abay, very confident yung mga DDS. Lalo na itong si Harry Roque na maghanda-handa na daw itong si Sara Duterte. Kasi nga, within the day daw, nung July 1, wala na daw sa pwesto si President BBM. Tanggal na daw. Di ba pinaparedy nila si Sara Duterte? Nangyari ba? Hindi. Napornada ang plano ni Sara Duterte. Napahiya ang mga DDS. Napornada na naman ang barong ni Sara Duterte. Palagi na lang napornada. Di ba nakakatawa talaga Itong si Harry Roque mga kababayan, talagang tawang-tawa ako dito. Talagang very confident talaga Kaya nga di ba nag-viral na naman ang kanyang sinabi na ang laban ngayon ay hindi lang sa kasama. Di ba anong sagot ho ng kanyang mga follower? Pwede din sa kadiliman. Kasamaan tas kadiliman din. So puro sila mga kasamaan. Puro sila kadiliman. Kaya ang nangyari, napornada, presidente pa rin si President BBM. Di ba? Iyakan ang lahat. Kasi nga, yung una nilang rally mga kababayan, di ba umabot sila ng, if I'm not mistaken, umabot ng 17,000 to 18,000 yata yon ang bilang ng mga rallyista. Nung second day, mga kababayan, hindi na ho umabot ng 12 or 12,000, hindi na umabot. So kagabi, ang bilang ng kanilang rally, hindi na umabot ng 8,000 na mga rallyista. So pakunti sila ng pakunti.
Diba? Tas saan na kanilang sinasabi na aabot daw sila possibly sa 150,000 to 100,000. At sinabi rin yan mga kababayan, di ba, ng pulis na posible daw aabot ang rallying ng 150,000. Pero nasaan yon? Bakit hindi yata dumating? Nasaan na yung budget? Hindi dumating mga kababayan kasi nga alam ho ng mga ibang member ng INC na walang kwenta talaga ang kanilang pinag-iingay doon. Walang kwenta talaga ang kanilang ipinaglalaban doon. Unang-una, ang kanilang pinaglalaban para lang protektahan si Marcoleta na hindi siya kakasuhan. Diba? Yun ang kanilang pakay doon. Yun ho ang kanilang goal sa kanilang pag-iingay doon sa rally. Para hindi kakasuhan or tutuluyan itong si Marcoleta na kakasuhan ng plunder. Pero nangyari ba? Hindi. Hindi nila napaatras yung bitlog ni Remulla. Diba? Kakasuhan ho ng plunder itong si Marcoleta ni Remulla within the week, mga kababayan. Yes, within the week. Tuloy na tuloy ho yung kaso na plunder dito kay Marcoleta. Ang ibig sabihin, wala hong kwenta ang kanilang isinagawang rally. So yan ang nangyari. And second, mga kababayan ko, kung bakit daw bigla silang biglang tinapos sa kanilang rally kasi kanilang naramdaman or nalaman na sila ngayon ay iniimbestigahan na. Yes, iniimbestigahan ho sila at yan ho sa pangunguna daw ni Senator Raffy Tulfo. Kasi nga marami hong hinaras, 'di ba, ng mga motorista, mga estudyante, yung mga nagtatrabaho, yung mga yung mga drivers. 'Di ba? Marami ho sila doon na ginawang hindi maganda. At saka marami din sila nagawang violation sa kanilang isinagawa na rally. Kaya sila iimbestigahan ni Raffy Tulfo. O, 'di ba? So ngayon, sila ay nakapag-decide na tapusin na lang ang kanilang rally. Kasi nga wala nang kwenta yung mga nagsalita doon sa kanilang entablado, puro na lang ho pamumulitika na wala na sa kanilang agenda or pakay ng kanilang rally kung bakit nagsagawa ng rally ang INC. Pinasukan kasi ng mga DDS. O, di ba? Katulad doon kay Libeste. Di ba si Libeste, mga kababayan, nakita natin noong July 1 na meron siyang mga rallyista na hinire, 200 daw yung lahat from Batangas. 200 lahat ng mga rallyista from Batangas, hakot yun. Hakot dinala doon si Liwasang Bonifacio. Ngayon, may post siya kahapon na sabi niya na kanyang pinapupunta yung mga followers niya, yung mga bumuto sa kanya na pumunta doon sa Liwasang Bonifacio kasi umabot na daw sila ng 20 to 22,000 na bilang ng mga rallyista doon. INC plus yung mga DDS. Nagsinungaling ang gonggong, hindi pala totoo, mga kababayan, kasi nga according ho sa mga balita ng mainstream media, hindi umabot ng 9,000 ang mga rallyistang nagpuntahan doon kagabi. Pero ito ang nakakatawa at nakakahiya. Bakit sa Ivan? Kasi nga si Libeste, pinalayas ho ng taga-INC. Pinalayas sila. Kasi siguro alam ho ng taga-INC na sila lang dito ay gagamitin ni Libeste sa kanyang pamumulitika. Diba? Nagdala pa siya doon ng hakot, rallyista, pinapasigaw lang ng Lebeste. Lebeste. Akala ko nga, paldo yung pinagsisigaw, mga kababayan Diba mukhang paldo yung sinigaw Or 120. Or 150. Parang katunog nun di ba? Hindi Libeste, kundi parang 150. Siguro 150 yung bahin sa kanila. Napahiya si Libeste, pinalay siya ng taga-INC. So ngayon, confirm, mga kababayan, tinapos na ng taga-INC ang kanilang rally. Kasi nga, meron ding nangyari, mga kababayan, isa doon sa nasalita sa entablado. Mamaya ipapakita natin yan. But for that, atin muna ho na i-acknowledge at saka i-announce kung sino ang nanalo sa ating pa-contest or paayuda na most like comment. Okay, so dito sa ating mga bagong viewers na hindi pa nakakaalam, meron hong pa-contest araw-araw or every vlog si Sir Ivan. Magkano si Ivan? 250 pesos lang naman. 250 lang ho, pangkapi lang. 250 pesos kapag maraming like ang inyong comment. O, diba? Tingnan nyo, mag-comment lang kayo dyan sa ating comment section. So, meron kayong chance na manalo ng 250 pesos. Ipapadala yan ni Sir Ivan through GCash. Okay? So, ang nanalo sa ating pa-contest ngayong araw ay galing ho sa comment ni Ma Maria Marilyn Imbido Bautista. Kasi ang kanyang comment, mga kababayan, ay meron hong
131 lahat na nag-like. So ang kanyang comment, sabi dito, "Long live, protect and support our beloved, great, hardworking, and best President BBM ever and FLM." So God bless your family. Di ba? Ang ganda ng kanyang comment mga kababayan. So yan ho ang nanalo sa ating contest galing kay Ma Maria Marilyn Embido Bautista. Okay, so ang second ho na nanalo ay galing sa comment isang Pagita. Ang kanyang comment ay meron hong 103 lahat na nag-like mga kababayan. So sabi niya, "Pray for PBBM for her safety and health." So dapat lang mga kababayan, dapat ho natin na ipag-pray si President BBM. Kasi nga, syempre, inaatake ng mga DDS. Alam niyo mga kababayan ko, di ba? Halos lahat ng mga DDS ay nagpe-pray na sana mayroong mangyayari kay President BBM. Di ba? Ganun ho ang kanilang mindset. At saka napapansinin niyo lang yung mga trolls nila, lagi hong nagdadasal na sana mayroong mangyari kay President BBM. Walang iba, yun ang kanilang laging ipinag-pray sa kanilang poon. Kasi nga ang kanilang poon, ang kanilang Diyos-Diyosan, alam natin kung sino. Sure tayo na hindi si Jesus Christ ang kanilang Panginoon, kundi iba mga kababayan, di ba? Kaya doon sila laging nagpe-pray na sana daw merong mangyayaring masama kay President BBM. Pero kabaliktaran ho ang nangyari. Baga sa Ivan, kasi the more sila magpe-pray ng ganyan, merong mangyari sa kanilang mga kalyado. Example ito, mismo nagsalita doon sa entablado sa rally sa INC. Nabilaukan ho ang kanilang host mga kababayan. Yes, nabilaukan ho ang kanilang host. Pag-akala ko nga baka atakihin na. Di ba? Pag-akala natin mukhang atakihin na talaga eh. Ito ho ang ating ebidensya. Para gipitin ang taong bayan. Kung wala kayo rito, kawawa ko tayo lahat. Kung wala kayo rito, kawawa na. Di ba? Mukhang inatake. Anong nangyari doon? Nabilaukan. Actually, mga kababayan ko, makakilala kami noon. Yes, makakilala kami noon. Naalala niyo ba or natatandaan ba natin or narinig niyo ba yung Fabunan, yung time ng pandemya mga kababayan, 'di ba? Noong pandemya, kasama ko siya sa lumaban tungkol sa Fabunan. Yes, kasama ko 'yon. Pero nag-iba kasi ng landas. So dito siya sa mga DDS, ako naman dito sa pro-government. So, ang nangyari doon mga kababayan, mukha daw na nabilaukan. Nabilaukan siya, nagkaroon ng problema dito. At alam niyo ba, na isa din siya dito sa nanawagan na sana bumaba na si President BBM. Meron na siyang panawagan noon na nabasa ko na sana merong mangyari kay PBBM. So anong nangyari ngayon? 'Di ba? Sila ang nabalikan ng karma. Kaya nga mga DDS, 'di ba? Before kayo magbuka ng inyong mga bunganga, isipin nyo muna. Pwede kayo mag-critic sa ating gobyerno. Pwede kayo mag-critic kay President BBM doon sa mga korap na mga opisyal. Walang problema yan. Mas maganda na inyong i-critics yung mga korap na mga opisyal. Pero kapag meron na kayong sasabihin na hindi maganda, pangkukursing na, malamang sa malamang, mangyayari sa inyo yan. Mababaliktad kayo. At lagi naman yan sinasabi sa inyo na lagi nyong iisipin ang inyong mga sinasabi, di ba? So, yun nangyari mga kababayan, nabilaukan. Pag-akala nga nila ng ibang lang mga kasamahan na mukhang inatake mga kababayan. Kasi nga after that, nakita ko sa isang video doon na mukha siyang pinaupo, tapos pinainom ng tubig, pinaypayan, at saka siguro dinala yon sa ospital mga kababayan. Diba? Nabaliktad. So anyways, congratulations kay Ma Maria Marilyn Embido Bautista. Siya ang nanalo sa ating pa-contest. Mga kababayan ko, naalala niyo ba si Ginny Ramos? Yung nanalo ho sa ating previous na pa-contest na most like. Yung nanalo ho si Ma'am Ginny Ramos. So, hindi niya tinanggap ang 250 pesos na premyo. So, kanyang binigay kay Sir Ivan para pangkapi natin. Diba? Ganyan ho kagalante ang ating mga viewer. So, thank you so much.
Okay, so mga kababayan ko, babalik lang tayo mamaya tungkol sa usapin ng rally ng INC plus DDS. And also pag-uusapan din po natin, ito magbibigay talaga ng stress sa dalawang senator. Yes, mga DDS, magbibigay ito ng stress sa dalawang senator. Kung sino yan, mamaya pag-uusapan natin yan. So dito muna tayo ho sa napakainit ngayon na usapin tungkol doon sa ibinalita ni President BBM. Ano si Ivan? Kasi nga ang estado ngayon ng Pilipinas or ang ekonomiya ng Pilipinas ay nasa upper middle income na tayo ngayon. Yes, base ho sa dineclare na classification ng taga World Bank, ang Pilipinas ay nasa upper middle income na ho ngayon ang ating ekonomiya, ang Pilipinas. At hindi yan natanggap ho ng mga DDS mga kababayan. Di ba? Nag-iyakan sila. Nag-iyakan sila kasi nga hindi daw nila ito ramdam. Diba? Sure na sure tayo. Narinig nyo na yung tungkol sa balita na yan. At yan ho ay pinutakti, talagang kinuyog ho na balita ng mga DDS. Kasi hindi nila matanggap. Kasi nga, ito ay sa kadahilanan na hindi nangyari sa panahon ni Digong. At nangyari sa panahon ni President BBM. Kasi President BBM tinitira lagi, di ba? Ano ang lagi lang sinasabi? Na hindi daw nagtatrabaho. 'Di ba? Adik daw, lango lagi sa mga ipinagbabawal na gamot, hindi trabaho, palagi daw lulinghayaw, pero wala daw nakuha ng mga investor from other country. 'Di ba? Sinisiraan nila lagi at wala daw sa tamang pag-iisip. So ganyan ba ang walang tama sa pag-iisip? Tingnan nyo, napaangat niya ang ating ekonomiya sa bansa natin. Pero lagi lang sinisiraan ng mga DDS kasi hindi nila yan matanggap. Okay? So before tayo magbigay ng karagdagang information, ipapakita ko muna sa inyo ang balita. For more details, let's watch this. Ikinagalak naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtaas ng status ng Pilipinas bilang upper middle income country. Tiniyak din ng punong ehekutibo ang mas pinigting na serbisyo ng pamahalaan para maramdaman ito ng mga Pilipino. Matapos ang halos 4 na dekada, graduate na ang Pilipinas sa pagiging lower middle income na bansa, bagay na ikinalugod mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Anya, bunga ito ng pagpapaigting ng economic policy ng Pilipinas, dagdag pa ang patuloy na pagyabong ng ekonomiya ng bansa. This milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. Ang pagiging upper middle income country ay nangangahulugang kinikilala na ang Pilipinas na isa sa mga bansang mas malaki ang kita kumpara noon. Batay yan sa Gross National Income o GNI per capita o ang tansya ng kabuuang kita ng mga mamamayan at negosyo sa isang bansa. Pero sabi ng Presidente, hindi lang ito pag-angat ng estado ng kita ng mga Pilipino at ng bansa. Sa halip, nangangahulugan din ito ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. Nakatulong sa pagkamit ng Pilipinas sa upper middle class income status ang ilang kampanya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kontra katiwalian. Opisyal ng kabilang ang Pilipinas sa mga bansang pasok sa upper middle income country category matapos i-anunsyo ng World Bank ang pag-angat ng bansa sa naturang kategorya. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, naabot ito matapos lumampas ang average income ng bansa kada Pilipino sa minimum na kinakailangan upang maiangat ang Pilipinas sa upper middle income status batay sa sukatan ng World Bank. Batay sa pinakahuling income assessment ng World Bank, umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng bansa noong 2025, na mas mataas sa itinakdang $4,636 na threshold para mapasama sa upper middle income category. Sinabi ni DepDev Secretary Arsenio Balisaca na patunay ito ng katatagan ng ekonomiya sa kabila ng iba't ibang hamon sa loob at labas ng bansa. Inaasahan ding magbibigay ang bagong status ng mas mataas na kumpiyansa mula sa mga local at foreign investors, mas magandang credit standing ng bansa at mas maraming trabaho para sa mga Pilipino.
Para kay RCBC Chief Economist Mike Ricafort, matagal nang inaasahan ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status, ngunit naantala ito dahil sa epekto ng pandemya. Nakatulong ang mga hakbang kontra korupsyon ng pamahalaan para maitaas ang kumpiyansa ng mga investors na mamuhunan sa bansa. Yung mga reforma ngayon going forward, tinitingnan din yan. No? Yung mga anti-corruption, yung mga reforma, especially that would require legislation. Lahat kasi yun para i-improve yung governance standards, anti-corruption measures, at pag na-level up yung governance standards, that would further improve the sentiment and the confidence of investors to put money here in the country, both local and foreign. Gayunman, sinabi rin ni Ricafort na hindi agad mararamdaman ng lahat ng Pilipino ang benepisyo ng bagong status dahil nananatili pa rin ang mga hamon gaya ng inflation, mataas na importation costs, paglakas ng dolyar at epekto ng El Nino sa produksyon ng pagkain. Malaking bagay naman anya sa pagtaas ng kita ng bansa ang wage hike sa Metro Manila at ang patuloy na pagpasok ng remittances mula sa mga OFW. Parang nakatulong din yun na yung per capita income ng bansa natin, medyo umangat. Yung OFW remittances natin, more than $40 billion per year yan. We're the fourth biggest in the world. Kahit tumaas yung dolyar, may mga dollar earners naman tayong nakikinapang, no? Well, it's not all bad news. Sa kabila ng pagkilala ng World Bank sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa, tiniyak naman ng pamahalaan na hindi rito nagtatapos ang trabaho. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, nakatuon pa rin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapababa ng inflation, paglikha ng mas maraming trabaho, paghikayat ng mas maraming mamumuhunan at pagpapatupad ng mga programang magpapagaan sa buhay ng bawat Pilipino. Bayan inaasang aarangkada na ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas matapos siyang dumating sa Vancouver, Canada, kaninang umaga oras sa Pilipinas. Higit pang palalakasin ang ugnayan at kooperasyon ng Canada at Pilipinas sa pagbisitang ito ng Pangulo. Alas 5 ng hapon oras sa Canada nang lumapag ang eroplanong lulan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at delegasyon ng Pilipinas sa Vancouver International Airport para sa 4 na araw na official visit. Bukas inaasahang aarangkada ang mga aktibidad ng presidente at una na riyan ang pakikipagpulong niya kay Canadian Prime Minister Mark Carney. Inaasahang matatalakay ng dalawang leader ang pagpapaigting sa ugnayan at kooperasyon ng dalawang bansa sa harap ng mga hamon sa makabagong panahon at maitatag ang future-ready partnership. I expect the discussions to lay the broad strokes of a plan of action, which I will ask the Secretary of Foreign Affairs to craft with her counterpart. This plan of action will shape the next phase of our bilateral relations and ensure the sustained and dynamic growth of our partnership in the years to come. Inaasahan ding mapipirmahan ang ilang kasunduan para palakasin ang pagtutulungan ng Canada at Pilipinas sa iba-ibang sektor, kasabay ang panghihikayat pa ng mas maraming Canadian business na maglagak ng puhunan sa Pilipinas. A key focus is on deepening trade and investment relations with the goal of increasing our two-way trade and bringing the Philippines within the investment radar of Canada's economic players, the mining sector, nuclear energy, IT BPM, telecommunications, cyber technology, financial services, amongst others. Higit ding mas palalakasin pa ang ugnayang pangdepensa ng Canada at Pilipinas sa pagbisitang ito ng Pangulo. Lalo't ayon sa kanya, matagal nang suportado ng Canada ang Pilipinas sa paggiit ng ating soberanya, lalo na sa mga isyu sa West Philippine Sea. Canada's consistent support, both bilaterally and multilaterally, reflects our shared interest in upholding a rules-based international order, including the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and the 2016 Arbitral Award. It is thus imperative that we further strengthen this connection with our long-standing friend and partner as we navigate the shared challenges that we face as Pacific nations. Kasunod yan, pag-uusapan din ng Pangulo at ng Prime Minister ang mga usapin na magpapatibay sa multilateral cooperation sa Indo-Pacific at ASEAN region. I will also invite Canada to play a more proactive role while the region addresses the impact of the situation in the Middle East. I will talk about the Philippines' goals as this year's ASEAN chair on ensuring energy and food security, strengthening maritime cooperation, and promoting the safety of ASEAN nationals. I will convey the Philippines' keen interest in continuing its regional work with Canada through the ASEAN-Canada dialogue and other ASEAN mechanisms.
Yes, Ice, alas 3 pa lamang ng madaling araw dito sa Vancouver at mamayang alas 11 nga ay magsisimula na yung mga aktibidad ng Pangulo at una na riyan yung kanyang bilateral meeting kasama si Canadian Prime Minister Mark Carney kung saan mapag-uusapan nila yung mga usapin na magpapalalim pa ng bilateral relations ng dalawang bansa. Inaasahan din na sasaksihan nila yung pagpirma sa ilang kasunduan sa pagitan ng Canada at Pilipinas na susundan ng isang joint press conference. Di ba? Mga DDS, ganyan ba ang presidenteng walang tinatrabaho? Nandun ngayon sa Canada kasi nga naghahanap si President BBM ng mga bagong investor para din mapalakas pa ang relasyon ng Pilipinas at ng Canada. Di ba? Expect natin na marami na namang baon from his working visit sa Canada na madala niya marami at sangkaterbang mga investor na naman. At syempre, makakabenepisyo dito yung mga DDS. Pero sila lagi dito ho, yun ang una, sa paninira mga kababayan kay PBBM at kay FL Lisa. Sa ngayon, balikan natin ang usapin tungkol sa naging estado na ngayon ng Pilipinas na naging upper middle income na ang ekonomiya ng Pilipinas. Ulitin natin dito, hindi yan matanggap ng mga DDS kasi nga nangyari sa panahon ni President BBM pero bakit hindi nangyari daw sa panahon ni Digong? Ngayon, kapag sasabihin ho ng mga DDS, siyempre merong pandemya sa panahon ni Digong. Yes, nagkaroon ho ng pandemya sa panahon ni Digong. Pero kailan nag-start ang pandemya sa Pilipinas, mga kababayan? Diba? That is summertime. Summertime, year 2020. Nag-start yan, summertime, year 2020. So ang tanong natin, ano ba ang ginawa ni Digong? Year 2016, 17, 18, 2019 at saka 2 quarters sa year 2020. Ano ba ang kanyang ginawa? Bakit hindi niya naabot ang estado ngayon, classification ng ekonomiya ng Pilipinas na upper middle income? Bakit hindi naabot yun, mga kababayan? Diba? Ang ibig sabihin, hindi kasi nakafocus si Digong sa pagpaangat ng ating ekonomiya sa bansa natin. Hindi ho. Kasi nga nakafocus na si Digong sa kill. Nakafocus na si Digong kung paano protektahan ang kanyang makalyado kahit yung mga DL. Diba? Yung mga drug lord. Doon siya nakafocus. Nakafocus lang siya doon sa pagpabatahimik doon sa mga taong hindi sumang-ayon sa kanyang gusto or hindi isusunod sa kanyang gusto. Di ba? Alam nyo ang mga tao at saka yung mga DDS, binulag kasi ni Digong sa 10 years validity ng passport natin. Di ba? Binulag tayo ni Digong sa 5 to 10 years validity ng ating lisensya, LTO license. Di ba? At meron pang isa. Doon binulag ang mga tao. So pag-aakala nila, umangat na ang ekonomiya sa panahon ni Digong. Which is not. Dito mga DDS, ang nag-declare yan mismong World Bank. Ang World Bank, meron silang mga data. Kahit anong mga sasabihin ninyo na nabigyan daw ng maleta yung World Bank, kaya inilabas yung report na naging upper middle income na ang Pilipinas. Di ba anong sinasabi nila doon sa rally kagabi? Nabigyan ng maleta daw ang World Bank. Di ba gonggong talaga eh? Hindi ho ganyan yan. Ibig sabihin yan DDS, ito ay gross income mismo ng ating bansa, ng ating country. Hindi ito per individual. Ibig sabihin yan, may pera ang mga tao ngayon. So marami sila siguro mga binili ng mga kagamitan, nag-shopping sila sa mga malls, nabakasyon sila sa ibang bansa, maraming bumili sa ating mga local products, at marami pang iba. Malamang sa malamang ang mga kababayan natin nagkaroon na sila ng trabaho at umasenso na din. 'Di ba? So kapag sasabihin ninyo ay hindi yan totoo kasi hindi kami umasenso. Kung hindi kayo umasenso, ibig bang sabihin yan hindi yan totoo ang report na yan? So kasalanan ba namin or kasalanan ba ng gobyerno natin na hindi kayo kabilang doon sa mga umasenso? 'Di ba? So ito ang totoong report. Galing yan sa World Bank pero hindi nyo lang yan matanggap kasi nga Marcos administration ang nagpaangat sa ating ekonomiya. Di ba? Iyakan ang mga DDS. So ngayon, next topic mga kababayan, pag-usapan natin yung tungkol kay Marcoleta. Kasi nga ba sabi ho ng mga DDS, kung kakasuhan ng plunder si Marcoleta kasi tumanggap siya ng campaign donor sa kanyang kakilala or mga kaibigan, how about daw si President BBM? Dapat din daw kasuhan ng plunder at yung ibang mga politiko na tumanggap ng campaign donor. Alam mo mga DDS, halos lahat ng mga politiko tumanggap ng campaign donor.
Pero kanilang idineklara sa kanilang susi. Pero si Marcoleta, hindi niya idineklara. So yun ang illegal. Diba? Gets ba natin? Kasi babakita ka sa inyo mga kababayan itong banat ng ating kakilala na vlogger na si Ma'am Lujin. For more details, let's watch this. Some netizens asked me to provide my own take dun daw sa narrative ni CJ Hero, yung taga Peanut Media Gallery ba yun? Yun. So, isummarize na lang po natin kasi I think medyo mahaba yon, pero parang ang punto lang naman po ganito, no? Si PBBM may campaign donations din. So, bakit si Marcoleta lang? So, parang dun sa video na yon pinakita nila yung mga campaign donations na nakita nila sa declaration of SALN and SOSE ni PBBM, no? So, it looks like na ganun yung punto. 'Di ba? Na parang it's normal, so bakit si PBBM may ganyan? Tapos ngayon si Marcoleta na 75 million, kini-question niya. So parang ganun yung gist. Well, it's a nice try, pero sa tingin ko po, hindi porket merong may salitang campaign donation, pareho na yung legal issue nila, no? Campaign donations are not automatically illegal. In fact, normal na part po yan ng election system talaga natin. But the question is that, sino yung donor? 'Di ba? Declared ba? Legal ba yung source? May conflict of interest ba? At ginamit ba ito para bumili ng impluwensya? Well, sa kaso po ni PBBM, merong mga reports na merong donors na contractor linked at meron daw a complaint na nakahain na ngayon sa COMELEC. Well, sa totoo lang, that is a serious campaign finance issue. So, dapat talagang imbestigahan. Walang exempted, walang exemption. Kahit pa presidente si PBBM, dapat maging accountable din siya. And I think, since may nakahain ng kaso sa COMELEC, may complaint na pala sa COMELEC, so I'm sure na masasagot ito, di ba? Pero ang kaso ni Marcoleta is on another level. Ang allegation po sa kanya, tumanggap siya ng tatlong malalaking halaga. 30 million, 25 million, at 20 million. So, ang total is 75 million. At hindi raw ito na ideklara ng maayos sa SOSE at SALN niya. So, parang hindi po ito simpleng may nag-donate, no? Ang question dito, bakit ganun kalaki? Bakit hindi malinaw na sa declaration? Bakit may isang incumbent public officer ang tumatanggap ng ganyang klaseng regalo, 'di ba? Take note po ha, incumbent congressman pa siya nung ibinigay sa kanya yung campaign donations na 'yon. Well, under the plunder law, kapag public officer ka at nakaipon o nakatanggap ka ng ill-gotten wealth na at least 50 million through a series of acts, pwede itong pumasok sa kasong plunder. So, Marcoleta's alleged 75 million is already above the threshold. Kaya, yan pong palusot na lahat naman tumatanggap ng campaign donations is intellectually dishonest. That is like saying, lahat naman umiinom ng tubig para i-justify yung pag-inom ng lason. 'Di ba? Same container but different substance. Ang issue kay PBBM, based on reports, is whether some donations came from prohibited sources like government contractors at iba pa, no? That is an election law and accountability issue. Pero nakadeklara po yun. Kaya nga nila nakita na dineclare niya, no? Ang issue kay Marcoleta is whether an incumbent public officer received massive alleged gifts or benefits, failed to properly declare them, and crossed the plunder threshold. So meaning, tumanggap siya pero hindi niya dineclare. So bakit? 'Di ba? Magkaiba po yun. So kung ang strategy ni CJ Hero ay gamitin ng PBBM donations para gawing normal yung kay Marcoleta donations, kasi sasabihin niya, ang laki nga nung kay PBBM, 'di ba? 75 million lang yung Marcoleta. Sorry, but that is not analysis, no? That is just diversion. Accountability must apply to everyone. So, hindi naman kasi pwedeng ituturo mo yung kapitbahay mo dahil nahuli kang nagnanakaw. Halimbawa lang po ito ha, nahuli kang nangungupit. Tapos, alam mo yung kapitbahay mo baka nangupit rin. So, ituturo mo rin siya. 'Di ba? So, para kang nasa traffic, 'di ba? Nahuli kang nag-swerving. Pero nakita mo nakalampas yung nasa unahan. Pero ikaw yung nahuli talaga, 'di ba? Well, it's your day. They will be caught the next day. And for sure na they too will
will face justice to soon enough. So, parang ganun siya. It's like that. Hindi mo siya pwedeng sabihin na hinuli mo ako, hulihin mo na din lahat ng mga nakita kong nag-swerving dyan. Diba? Ikaw nga yung nahuli eh. Huwag ka na magturo. Ikaw na yung nahuli, diba? Well, hindi naman po tayo dito. Hindi naman natin dinidiin si Marcoleta, no? But, syempre, if you feel that you are not guilty, if you think na meron kang lusot, well then, harapin mo yung kaso mo para wala na pong gulo. Pagdating naman kay PBBM, investigate PBBM donations if there are legal grounds, and also investigate Marcoleta's donors if there are legal grounds as well. Investigate the contractors, investigate everyone. But do not insult the public by pretending that a declared campaign donation issue is automatically the same as an alleged 75 million undeclared benefit received by a public officer now facing plunder accusations, diba? Hindi yan selective justice. Hindi yan selective justice agad. Sometimes it is simply evidence catching up with the person who thought calling everything political persecution would be enough. At saka, kayo po yung umamin, Sir Senator eh. Diba? It actually came from your mouth. So, hindi mo na sila binigyan ng hard time para patunayan na talagang nakatanggap ka nga nun. Inamin mo mismo in public television. Well, campaign donation ang tawag nila, but when the amount is massive, undeclared, unexplained, and tied to a public officer, the law has another possible name for it. Plunder. O, di ba? Ang gets ba natin mga DDS? So yan ang rason. Di ba ang sabi ng mga DDS, meron silang patanong bakit daw ang bilis ng kaso dito kay Marcoleta? Siyempre, hindi pinahirapan kasi ni Marcoleta yung mga investigator natin. Yung taga DOJ, hindi sila pinahirapan dito ni Marcoleta. Kasi mismo na si Marcoleta ang umamin on national TV. Diba? Kaya yan ang rason mga DDS kung bakit mabilis ang kaso dito kay Marcoleta. Diba? Siya nandito mismo ang umamin. So speaking of Marcoleta, nakaapekto ba o natakot ba si Remulla sa isinagawang rally ng INC? I don't think so. Bakit? Kasi tuloy na tuloy ang kaso dito kay Marcoleta. Nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tuloy pa rin ang paghahain ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Giit ni Remulla, bahagi ito ng mandato ng kanilang tanggapan at mariing itinanggi na tina-target ang senador. Nothing has changed. We will file. Sir, this week pa bago. Basta sa akin lang, we will do our job. Gagawin namin ang trabaho namin. Binigyang din ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tuloy ang paghahain ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ito'y sa kabila ng isinagawang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ang naturang kaso ay nagugat sa natanggap umano ni Marcoleta na 75 million pesos na donasyon. It's not selective justice. There's no selective justice in this country when it comes to the ombudsman. Ayon kay Remulla, ang kilos protesta ng INC ay bahagi ng kanilang freedom of expression. Sa naging talumpati naman ni Remulla sa kick-off ceremony ng Field Investigation Course ng Office of the Ombudsman, una nang sinabi niya na walang katotohanan na tinatarget si Marcoleta. Our friends from the INC are the ones who instigated it. Due to a feeling that they have that Rodante Marcoleta was being singled out among other people. And we all know that is not true. Ayon kay Remulla, hindi niya ipinag-utos na magsagawa ng investigasyon kay Marcoleta. It was brought up by I don't know what team, and the good work was good. So I said, we will find the case. Tama naman, di ba? I mean, when the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court. Lalo-lalo na, ito yung example na gusto ng tao. Mataas man o mababa, tatamaan sa atin pag mali ang ginawa. Binigyang diin ni Remulla na ito ay bahagi ng kanilang mandato sa Office of the Ombudsman. Una nang sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na ito ay kinumpirma mismo ni Marcoleta sa isang panayam. Anya, hindi idineklara ni Marcoleta ang umunay na tanggap na donasyon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN at maging sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE.
Mahirap anya makita kung saan nanggagaling si Marcoleta dahil ang ebidensya ay nanggaling mismo sa kanya. Ayon kay Clavano, nasa final stages na ang resolusyon kaugnay ng pagsasampa ng kaso laban sa senador. Di ba? Tuloy na tuloy ang kaso dito kay Marcoleta. So, wa-effect ang isinagawang rally ng INC plus DDS, yung kadiliman at kasamaan na walang ginagawa kundi nagbigay lang ng perwisyo sa ating mga kababayang nagtatrabaho. Di ba? Tas dito mga kababayan ko, itong nakakatawa. Bakit? Merong in-interview na yung kanilang rallyista, hindi man lang alam nila kung ano ang talagang kanilang ipinaglalaban. So ito ang ating example. Galing ka EDSA? Ha? Galing po kayo sa EDSA? Kagabi po. Kagabi? Oo. Ano gusto kayo malis doon? Ha? Ano gusto kayo malis doon sa EDSA kagabi? Pwede po. Alas 9? Opo. Tapos anong ginawa nyo pagkatapos nyo doon? Umuwi muna kami sa sa bahay namin. Tapos nga balik kayo rito? Opo. Ano sir ang balak nyo? Hanggang oras po kayo dito? Kabukas na siguro kung hanggang kailan. Hanggang bukas na po? Opo. Opo. Sir, ano ba ang pinapanawagan ho nila para hulang marinig ho kayo? Anong pinapanawagan ho ninyo? Inaano po yung kapayapaan sa Saan po? sa ating bansa. At yung mga katawalaan ng ating mga Oo. mga namiminuno. Kaya yun ang pinaglalaban ko. Ano daw? Yan ang problema kasi kapag hired, mga binayaran ng mga rallyista kasi hindi nila alam kung ano at talaga ang kanilang ipinaglalaban, di ba? Tapos dito ho sa EDSA mga kababayan, nung iniwan ho ng mga rallyista, INC plus DDS, alam nyo ang daming basura mga kababayan. Di ba? Tingnan nyo ho, tuni-tunilada hong basura ang nakuha doon sa EDSA. Hindi mo lang nilinisan. Di ba nakakatawa talaga eh? Ganyan ba yung mga DDS? Ganyan ba yung INC na mag-rally? I'm sure na yung INC, alam natin sila, na sila po ay organized. Di ba naalala niyo ba yung meron silang isinagawa na rally? Sila po ay naglinis doon. Pero malamang sa malamang ang nag-iwan dyan ng mga basura, yung mga DDS. Kasi yung mga DDS, mga damak yan eh. 'Di ba? Hindi kasi sila yung marunong maglinis itong mga DDS. Totoo ba yan? Tas mismong government na ang naglinis doon. Tunay-tunay hong nakuhang basura doon mismo ho sa EDSA mga kababayan. Iniwanan man lang before sila pumunta doon sa Liwasang Bonifacio mga kababayan. Sana nilinisan nila muna. At doon sa Liwasang Bonifacio mga kababayan, 'di ba kagabi nagsalita ho itong si Binoy. Si Binoy pumiyok pa nga eh. 'Di ba? Nakakatawa talaga eh. Tas kanya tinira ho yung liberal. Pag ganun pa siya eh. Nasaan kayo? Pag ganun pa si Binoy, artistahin talaga eh. Kanya tinira ho yung mga dilawan, mga pinklawan. Nasaan na daw yung letter L? Bakit hindi daw sila tinulungan or hindi umanib sa kanila sa kanilang isinagawa na rally? Napansin niyo ba mga kababayan? 'Di ba? Gusto talaga ng mga DDS na aanib sa kanila yung mga pinklawan at mga dilawan. Napasi ba natin? Di ba inunahan doon ni Cayetano? Ngayon, ito ding ibang kanilang mga kasamahan or mga kalyado ni Sara na nawagan na din sa mga liberal, sa mga pinklawan, sa mga dilawan na sana sila ay sasamahan. Kasi hindi mangyayari ang kanilang gusto na people power. Di ba mga DDS? Kahit anong gawin ninyong pag-iingay, kahit anong gawin ninyo na pagsisigaw at pupopost sa Facebook account ninyo na magkaroon na ng people power, tuloy na ito, people power na, hindi na mangyayari yan. At hindi mangyayari yan kapag hindi aanib sa inyo ang simbahang Katolika. Di ba? In your dreams. And the good news is, hindi gusto sa inyo, ayaw sa inyo ang simbahang Katolika. Kasi nga, meron kayong problema dito. 'Di ba? At mahilig kayo. 'Di ba? So yan ang problema. Kaya ayaw sa inyo ang simbahang Katolika, ayaw sa inyo yung mga pinklawan at mga dilawan. So ngayon mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong banat ni Larry Gadon doon kay Baba Ababa, kay Aimee Marcos. Nais kong magbigay ng reaksyon doon sa sinasabi ni Senator Aimee Marcos na bangag daw itong administrasyon na ito. Maliwanag na ikaw ang bangag at ikaw ang baliw at tanga dahil hindi mo nakikita yung mga tamang ginagawa ng administrasyon dahil puro ka galit dahil na kasi malaki ang mga candy na nawala sa iyo sa customs mong pinagtatanggal ni BBM yung iyong mga opisyalis doon at yung nung inalis ni BBM yung Pogo, maraming mga lollipop na bigay ng mga Chinese ang nawala sa iyo kaya ganyan ka, no? Hindi mo nakikita yung mga investments na pumapasok kasi hindi ka nagbabasa ng mga reports, no?
Sample na lang, yung Salceda report nagsasabi na 15% ngayon nag-positive ang ating mga investments. Noong bago maging presidente si BBM ay negative 15 yan. So 30% ang naihabol na ni Pangulong Bongbong Marcos insofar as investments are concerned. No? Andyan yung Hyundai, andyan yung Samsung, andyan yung Mitsubishi, at kung ano-ano pa. At kung malilikha na yung mga factories doon sa AI hub sa Clark, ay napakarami ring mga locators ang mapupunta dyan, at yan ay maglilikha ng daan-daang libong mga trabaho. Hindi mo na nakikita. Hindi mo rin nakikita na ngayong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ay tumaas ng 96.2% ang employment rate, which is the highest in 20 years. Nagkaroon man ito ng pagbaba ng 95% itong last quarter of 2025 ay dahil yan doon sa sigalot na nilikha ng flood control scams na si Pangulong Bongbong Marcos mismo rin ang nagbunyag upang ito ay matigil. Siya rin ang nagpapaimbestiga. Kaya itong mga rally-rally na yan, naku, halatang halata na gusto lang nilang iligtas yung mga magnanakaw. At sa party naman ng mahihirap, napakaganda ng programa ni Pangulong Bongbong Marcos sa agrikultura. Napakarami na ng pinagawa ng mga solar pumps para sa patubig. At mayroon ng mga dams na tapos para din sa malawakang patubig para sa mga sakahan. At insofar as social protection is concerned, napakarami na 1.7 million na ang napag-graduate sa sa 4Ps kasi gumanda na yung buhay nila, nagkatrabaho na sila, at ang iba sa kanila ay nakapag-aral na. Marami pa sa healthcare, napakaganda ng healthcare natin, nag more than times 10 pa nga yung ibang mga benepisyo na kahit hindi tinataas ang premium ng PhilHealth. At meron na tayong sa DOH operated hospitals ngayon na zero cash out or zero billing na tinatawag, na libre basta ikaw ay ma-confine sa mga DOH owned and operated hospitals at doon sa mga service wards nila. Napakarami pa. At ang ating mga peace and order situation ay napakaganda. At ang nanggugulo lang ay yung mga rally-rally na yan, wala namang katuturan, na ang tanging layunin lamang ay malibre o mapawalang sala itong mga magnanakaw at mga nagkasala sa batas. Kaya, mga nang ay, ikaw ang bangag, sobrang bangag ka. Naku, kung nabubuhay lang si Rene Kinek, naku, baka magkwento yun sa atin ng kung ano-ano mga kalokohan mo noong araw dyan sa Pasay. No? Oo. Sayang lang, namatay na si Rene Kinek. Pero ang daming naikwento sa akin noon bago siya mamatay. No? Kilala mo si Rene Kinek, di ba? Yung may-ari ng motel dyan sa Pasay. Okay, so before tayo magpapatuloy, siyempre i-acknowledge muna natin ang ating mga suki, mga early birds. So nandyan sila si Noel Corralde, Emel Concepcion, Susan Nahera, nandyan din si Gilbert Pastor, Ray Hilario, Eseng Mariano, Florifigo Mapak, nandyan din si BTS Army 07, Maria Mendoza, Abing Sulit from California, USA, nandyan din si Danilo, Orlando Aquino from Bamban, Tarlac, hi to Olivia Lupiga Lake from UK, nandyan din si Maglo, Nestor Potian, Maria Marilyn Embido Bautista, Los Makiber, nandyan din si Florida Greenfield, Lori, Estela Tangliben, nandyan din si Erica Mabagmahal, and hi to Sir Jaime Garcia na nandyan sa Nottingham, UK. Editso natin mga kababayan, nandyan din kasama natin si Shirley Riesman, Apolonio Nusido, Phil Magabato, Ashin from Greece, Tony De Los Reyes, Evelyn Garcia, Mones Borromeo, kasama din natin si Binelda Dumugma from Greece, Paterno Bindana, Elizabeth Gonzalez, hi to Maria Rosella Loro, Jane Rabara from UK, Daphne Garcia from Scotland, nandyan din si Agapi Jan Lagon, Tina Ramirez Carrion, Edwin Silagan, Marcos Lerio, hi to Yaj Serolf, or siya siguro si Dai Flores, Helen Melia from Paranaque, Jimbo Simbrano, and hi to Joel Datoy. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong interview kay Lino Cayetano. Siya na ngayon mga kababayan, ang General Manager ng PTB. For more details, let's watch this. Ang gusto ko malaman, yung how do you want to
at least how yung trust mo, yung mission mo ngayon, kasi for now, 'di ba, let's all face it, na ang presidente ngayon, ang trust rating bumababa, nagsagi nga, 'di ba? Negative 15% yata. Ano ang parang mga, let's say, ang mga magiging priorities mo ngayon, GM? Well, una-una, ang mandato ko mula sa ating Pangulo ay mapalapit yung mga serbisyo ng gobyerno sa tao. I think iba yung trabaho ng PCO, the Presidential Communication Office. Iba yung trabaho ho ng PTV. And part of why I was inspired to take the job on is because napakalinaw ng vision ng Pangulo na ibinaba sa akin para sa PTV. At para sa akin, ang makikinabang dito ay yung mga kababayan nating Pilipino. Kasi marami sa mga serbisyo ng gobyerno, hindi lang sa administrasyong to, pero sa mga nakaraang administrasyon, nandyan pero hindi alam ng tao. So something that we want to do in PTV, yung connect, no? Yung maging connect. instrumento para ma-connect. Yes. Na-experience niyo ho yan, pati ang serbisyo ng mga kababayan natin sa DFA when you were a correspondent abroad. At importante ho na alam ng mga kababayan natin ano yung serbisyong yon. Pero importante rin na kung may pagkukulang yung serbisyong yon, na ibabalik ng tao sa atin. So I think that's the kind of feedback mechanism that media can provide. And part ng mandato sa atin ng ating Pangulo ay gawing instrumento ng transparency and accountability, yung PTV. May ibaba yung iba't ibang mga programa ng gobyerno, mapaliwanag. Pero sa ganung paraan din, makinig kung ano ho yung feedback ng tao, ano yung pagkukulang, at ano yung pwedeng ayusin. Yung feedback, kasi with the proper messaging that will be sent across, no? Ibig sabihin, for now, hindi masyadong aware, lalo na sa mga probinsya, di ba, GM? Yun lang katulad ditong pagdating ng impeachment trial. Gusto nga nila isalin sa Tagalog, isalin sa Bicol, isalin sa Bisaya, para mas maintindihan ng masa, kasi importante na, kasi pag lahat legal terms ang gagamitin, hindi nila maintindihan yan eh. Diba? At siguro so, ganun, ang magiging role mo dito, very very crucial. Agree po. At habang ang pinag-uusapan ng iba ay yung usaping politika, tingin ko mahalaga rin sa ating sa media, himayin yung usapin ng accountability. Yes. Bakit ang isang ordinaryong Pilipino, pag may ginawang masama, kailangan managot? Paano mananagot ang isang pulis, ang isang mayor, ang isang senador, isang vice president, isang president, isang congressman kung may pagkakamali? So tingin ko parte ng trabaho, beyond the politics, bakit kailangan accountable ang ating mga public officials? Bakit ang pangkaraniwang Pilipino, pag nagkamali, kailangan managot? So tingin ko yun yung iba sa mga tanong na pwedeng himayin. In fact, nung unang araw ko ho, nakwento niyo ho, wala pa nga akong isang buwan sa trabaho. Pero something interesting po, Kuya Danny, while there was all that talk in the Senate, maraming ingay, maraming gulo, yung unang araw ko ho, bilang PTV General Manager, I was on a... Yun yung kasagsagan ng gulo sa Senado. Kasagsagan ng gulo sa Senado. At marami sa mga politiko, marami sa ang pinag-uusapan ano mangyayari sa Senado. Pero yung Lunes na yun rin yung Lunes na nagkaroon ng earthquake sa Mindanao. Sa Sarangani, sa South Cotabato, June 8. That was my first Monday. So my first Monday, I was not in PTV. I was in a Black Hawk military helicopter on the ground para makita ko yung mga reporters natin, para makausap ko, para makita ko rin yung sitwasyon. And dun ho, lalong nabuksan yung aking mga mata na kung bakit yung ating Pangulo minsan ay magtatanong tayo bakit hindi siya sumasawsaw o kumukomento sa politika. But that's also where I saw that our president is really focused on getting the work done. Our president is hardworking and focused on results. So tulad ho nun, nakita ko ho habang ang pinag-uusapan ng marami, yung nangyayaring kaguluhan sa Senado, pero yung buong instrumentation of government, nakita ko nandun sa ground. Diba? Nakita ko po, umaga yung earthquake, tanghali, nandun na ho si Secretary Rex Gatchalian in the DSWD team. I saw Secretary Ted Herbosa. I saw Secretary Vince Dizon clearing the roads, setting up our hospitals. So ako ho, ang gobyerno ho, pag tama ang trabaho, nakakapagbigay ng napakalaking inspirasyon sa ating mga kababayan. Nakakawalang gana ho pag ikay vendor, taxi driver, tas makikita mo yung gobyerno walang ginagawa para sa iyo. Pero I think if sa pangkaraniwang Pilipino, pag nakita nila ho na ang gobyerno nagtatrabaho para sa kanila, it helps and serves as inspiration for them. So I think something that we can do is show what government is doing. But also, kung may pagkukulang ang gobyerno,
ibigay yung feedback sa gobyerno para maayos nila. Okay. Sa kahit anong araw, ang inyong stasyon, tulad ng maraming mga shows, whenever you talk about problems in policy and implementation, naririnig ho yan ng mga decision makers. And a lot of times, kung di sila manhead, na-actionan nila. So ang laki ng role ng media, and I think it's a role that PTV can also play. Bali ngayon, di ba, ang PTV4, you have 7 regional stations, tama ba? Malalaking ano yan syudad. Under we have 20 around the country. We have 20 regional stations, no? Okay. Pero sa ngayon, 3 lang yung aming regional studios. So those regional studios are what we want to strengthen. Isa sa Mindanao, isa meron sa ho Visayas. tayo sa Davao, meron ho tayong inaayos sa Cebu, and then meron ho tayo sa Baguio. Okay. Yung 3 ho yun, part ng mandato ng gusto ng ating Pangulo ay palakasin rin yung mga regional stations natin. Mga relay stations na yan. Opo. So we have, the 20 are the relay stations, but we want to produce content in different regions around the country. Yun ho yung tingin ko isang importanteng mandato ng PTV na sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga sulok, iba't ibang mga lengguwahe ay makagawa tayo ng mga programa para mas malapit sa tao ang pinoproduce na content ng PTV. And a lot of this content, hindi lang ho news and public affairs. Tama. Pwedeng agrikultura, edukasyon. mga government policies. Opo. Kaya ang nakikita ko nga dito, GM, yung bali, kailangan napakaganda ng coordination with the LGUs. Yes, sir. Di ba, kung ano man yung policies ng gobyerno sa national level, di ba, makaskade natin dun sa mga probinsya by way of PTV4. Opo. Over the last few weeks, I've already talked to Mayor Vico Soto ng Pasig. I've talked to Mayor Lenny ng Naga. Okay. Mayor Joy, isa sa mga unang nakausap ko patungkol sa PTV. Quezon At City. sabi ko nga, tingin ko po, magiging napakalaki ng role ng LGU. Dito sa gustong parang expansion ng PTV into being stronger regional. At yung pinag-uusapan lagi ngayon sa industriya natin is localization. Importante yung localization. Yung biro nga sa probinsya, kahit may bumagsak na tulay, pero sa EDSA, konting lubak lang, headlines na. Kasi nandito tayo lahat sa Maynila. So that's something we want to change, that perspective or that point of view. At saka yung mga radio stations nyo, di ba, marami kayo, mga radyo ng bayan, under sa yun, di ba? Partner ho namin. So partner they're nyo. technically under Yung state yung media. PBO, di ba? Opo. And that's something we want to do. We want to partner not just with state media, but we want to also partner with local media. So kung may mga local stations, commercial stations that want to partner with us, use us, do block time with us, kami ini-encourage mo yan? Ini-encourage ho namin. Kasi maraming mga lugar na baka wala kaming kapasidad, wala kaming tao, pero meron namang active na broadcasters or merong active na producers who produces not just news, but merong mga content na tingin nila makakatulong sa kanilang lugar. We want to partner with as much broadcasters and producers. Dito naman, kumbaga sa mainstream, we've already in our first 3 days heard from ABS-CBN, dito po sa atin, from GMA, from TV5. All 3 po, within my first 3 days in office, reached out. mo na yan. At sabi mo nila, so all sila? 3 have already reached out for tie-ups. And ang maganda ho sa PTV, hindi lang ho free TV. PTV has 4 digital channels where we can have partnerships with. Bukod dun sa 4 digital channels, we have the highest social media reach of all state media. Combined socials namin halos 8 million. And we want that to grow. We want it to grow to 15 million, 20 million. Ang parang mantra Ilan namin ngayon. Ano mo? Ngayon po, over 8 million. Okay. In social media, yung followers ho natin. Pero we want that to grow. Maliit pa po yun. We want it to reach 15, 20, 25, 40 million Filipinos. Ang kagandahan ho, sa pivot natin into social media is we want to reach Filipinos where they are. Tama. Tapos na ho yung panahon plano mo nga, pati nga, ma-explore natin, pati mga OFWs Opo, kanina I was asking you about your experience nung sa bureau Europe head, and yung Middle bureau head East. ho po kayo. Ang dami kong kilala. Because there are 10 million Filipinos living outside the Philippines. Kaya nga. These are
not just migrant workers but also immigrants. Pero strong yung connection nila sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas. In fact, we're the 4th largest na nagre-remit sa buong mundo, no? From China, India, Mexico, Philippines. Ang ibig sabihin napakalakas nung connection nung overseas Filipinos, the 10 million to the 110 million Filipinos here. So yun yung dalawang merkato na tingin ko dapat sineserbisyohan din natin. And the pivot really will be into being a content powerhouse. Gusto ho natin yung PTV patuloy na gumagawa ng mga programa, ng mga shows. Kunyari children's show. Wala na ho tayo masyadong mga show na pambata. Yung paborito ko dati, yung Once Upon a Time. Dito sa ABS-CBN. Napaka-importante ngayon with all this problema natin sa mga kabataan ng maangas ngayon, di ba? Nagkaroon pa tayo ng mga barilan at saka pananaksak in school campuses na dapat hindi nangyayari, di ba? So, magaling ho ang Department of Education. We have some of the best minds there. Pero marami ho tayong magagaling rin na nasa industriya. Nasa ABS, nasa GMA, nasa TV5. Imagine if we can put up a show that educates but also entertains. With DepEd. With DepEd. Sila Bam Aquino. But at the same time, the strength also of these wonderful storytellers from the industry. Kasi iba ho ang content na pinoproduce ho natin sa gobyerno. Iba ang content na pinoproduce ho natin. Alam niyo may mga models in South America where yung government program mas nakwento, mas nakalat sa mas maraming mga kababayan nila dahil pinasok sa telenovela. Kunyari kung makukwento natin yung in a way na programa parang ang presentation telenovela instead of the usual, di ba, na parang children's show lang. Yung kunyari how do we avail of socialized housing? Ang ganda ng programa ng ating Pangulo tungkol sa socialized housing ho natin. Paano natin ma-avail ho yung PhilHealth? Yung ating organ donation program. Lahat ho yan, mas mapapaliwanag kung meron ho tayong instrumento, bukod ho sa mas traditional na pagpapaliwanag, kung pwede natin ibalot maybe sa entertainment or sa infotainment. Yung ating mga programa sa DTI or sa DOT, isipin nyo ho kung yung mga magagaling at sikat ho nating mga artista at producer ang biyumahe paikot ng buong Pilipinas at ipakita ang ganda ng Pilipinas. Baka mas maganda pa yun kaysa sa iba nating mga pinoproduce na commercials. So it can all exist side by side. And I think what we really want to do here is harness the potential and the talent of the Filipino entertainment industry. Just 3 weeks ago, I was in talk in Indonesia. Ang talk ho doon ay the Philippine moment. Panahon na ng Pilipinas. Parating na daw. Kung ano yung nangyayari sa Korea. Kinikilabutan ako sa mga plano mo, GM. Pero sabi mo dalawa pa lang, yung education at saka itong tourism na pwedeng i-produce as content. Di ba sinasabi mo na pwede nyong i-share yung content with other, let's say, existing networks like TV5. And we can collaborate. Yun na nga. ABS has the best talents. GMA has the best talents. TV5 has the best talents. Viva also reached out. Lahat yan, isipin nyo ho kung tulad ng Viva, nandyan si Sarah Geronimo, nandyan si Nadine, nandyan si Ann Curtis. Imagine if we can use and get the help of our stars para ikwento, no? Hindi ho politika, polisiya, programa. Dahil ang trabaho ho ng PTV ay mapalapit yung mga programa ng ating gobyerno sa tao. Kahit sino ho ang presidente, kahit sino ho ang makapangyarihan. And it's partly why I look up to and admire our president. Kasi ang mandato ho niya ay ayusin yung PTV para mas maging relevant sa buhay ng mga kababayan nating Pilipino. At saka yung focus talaga dito, more than the entertainment at saka yung politika, it's also bringing yung information deeper into the understanding ng ordinary, yung madlang Pinoy. Di ba? Para din, alam ho natin, ano ang hinahanap natin sa public servants natin. Ano yung mga polisiya na importante na hinihimay pagdating sa tourism, pagdating sa edukasyon, pagdating ho sa national defense para maintindihan ano ba yung issue talaga natin sa West Philippine Sea. Sino ang mga kababayan nating Pilipino nakatira doon? So, kukuha tayo ng nangyayari sa ating mga person na mas maintindihan to bring it down to the level ng And yung mantra ho na we meet them where they are. Ibig ho sabihin nun, kung nasan sila ngayon, kung sila ay nasa TikTok, kung sila ay nasa Facebook, kung sila ay nasa YouTube. Kahit sa mga kababayan natin na mahilig sa Netflix, we want to partner with Netflix. We want to produce shows that's at the caliber at level of Netflix. We want to produce with another OTT platform, View, I Want.
Ganun din ho sa iba't ibang mga social media platforms. Gusto natin, kung nasan sila, we're able to produce content that's relevant to them and relevant across different age brackets. Bata, mas nakakatanda. Dahil yun ho yung trabaho ng gobyerno. Na pag tayo maganda yung programa, pero hindi natin napapaabot sa mga kababayan natin, may pagkukulang pa tayo. Kung meron palang pautang, meron palang pabahay, pag may namatayan, meron palang pwedeng puntahan at lapitan. Meron palang sustento, meron palang ayuda, pero hindi natin napapaabot sa mga kababayan natin. Pagkukulang pa rin namin yun sa gobyerno. So I think that's how we can partner with our government agencies. So ngayon ho, ang gusto gawin ng PTV to partner with our government agencies. We want to partner with DepEd. We want to partner with DOT. We want to partner with DSWD. Gusto namin silang tulungan para mas makalat ho yung kanilang mensahe at mga programa. At kung papayag sila, also provide a feedback mechanism. Na tulad dito sa DCMM, kung may mga problema, maikwento rin namin sa kanila ano yung mga area na gusto natin ayusin, gusto natin baguhin. Na yun rin ang gusto ng ating Pangulo. That it becomes a transparency portal. Not just now, pero ma-institutionalize yung PTV as a transparency portal. Tulad ho ng BBC sa UK o tulad ho ng NHK sa Japan. Yan ho yung kahit na magandang government direksyon sila, pero ng at PTV. least makikita mo yung ibig sabihin, yung anong parang magiging trust nila for the people, di ba? Parang ganon. So I think it will serve all of government, not just our president. It will serve our barangay captains. Parating na yung barangay election. May relevance diba? ba? Ano ba ang role ng PTV? Palagay ko meron din. Dahil alam ng lahat ng kababayan natin dapat kung ano ang epekto sa buhay nila ng magaling o hindi magaling na barangay captain. Ano yung mga polisiya, ordinansa na pwedeng ipatupad ng mga kagawad, ano ang role ng chief tanod, lupong tagapamayapa, lahat ho yan mga bagay na pangkaraniwan, baka hindi naiintindihan ng lahat, but is of consequence to every Filipino. At saka malaking bagay din because sa 2028 we're facing an election in terms of choosing the right leaders kasi alam naman natin kaya nakakawindang-windang ang dami kasi ang feeling ko kasi lumulutang ang mga issue because we're always choosing the wrong leaders, di ba? Pero we get what we deserve, yun ang mga sinasabi nila, no? Pero for now unahin lang natin yung July 6, syempre malaki nakatutok dito, no, yung impeachment trial. So ano magiging role mo sa PTV4 in terms of dissemination ng mga information na mas maintindihan ng mga tao yung proseso? So, PTV4 has a News and Public Affairs Division. Bagamat bago lang ho ako dyan, so wala pa tayong isang buwan, pero meron na hong inihahanda na coverage ang PTV pagdating ho sa July 6. Pagdating rin sa ating SONA. Yes. So, yan ho, ang trabaho ko lang ho dyan bilang GM, hindi naman ho na makialam pagdating dun sa hindi ka naman editorial mag-impose dyan, independence. Diba? Editorial, di ka, pero yun ang lang malinaw kailangan, ang trabaho ko ho, at yun ho ay sa totoo lang, tinatrabaho ko pa, mabigyan ng sapat na gamit, mabigyan ng sapat na kapasidad, yung aming news team, yung ating mga reporters. That's why I also want to partner with the other news agencies. So we can learn together, we can train together, we can look at the BBC, we can look at MediaCorp in Singapore, we can look at the NHK. Pwede ho tayong magtulungan pagdating sa expertise, sa capacity building. Ang PTV ho, ang mga reporters ho namin, napakasipag, napakagaling, pero kulang ho. We have a small pool of reporters. Kulang ng gamit and many of them cover multiple beats. So, part ng trabaho ko is to provide them with the tools so that they can excel in what they do. So, yun ho yung pagsisikapin ko ho sa susunod ng mga linggo, susunod ng mga buwan. Pagdating ho sa mga obligasyon natin sa ating mga kababayan, tingin ko ho simple lang. Kailangan mapaliwanag natin yung proseso ng impeachment at bakit may impeachment. Kung sinong guilty, sinong inosente, tingin ko yan, we leave it up to our senator judges, we leave it up to sa sambayan ng Pilipino. Pero kailangan ho, mahimay ho natin ng mabuti, bakit ho may impeachment? Yun ang maintindihan. At bakit kailangan sumagot at managot ng mga public officials? It's not just about one person. Pero whether pulis yan na umabuso, kapit barangay captain, mayor, senador, congressman, lahat ho yan may mekanismo sa batas. Again, naging barangay captain ako, naging mayor ho ako, lahat ho kami may pananagutan. So whether you are the most powerful or the second most powerful person in the country, kailangan ho tayo managot sa mga kababayan ho natin. At the very least, kailangan nating sagutin ang mga paratang ho sa atin. So that's something na
hopefully may paliwanag natin sa mga kababayan natin bakit importante ito sa isang demokrasya. Pero pinapaabot mo na yan, no, sa mga tao mo, sa mga, let's say, probinsya, regional stations mo, in terms of nag-commence na ito. Kasi 3 times a week ito live stream. Yes, sir. Di ba? So, let's say sa Bicol, let's say sa Davao, para mas maintindihan nila, meron ka ng mga regional stations, how they will do it in terms of yung messaging? Sa katunayan on Monday and Tuesday, I'll be in our station in Davao. And then I'll be in Cebu. Itong Monday and Tuesday, iikutin ko sila para makausap ko yung mga correspondents natin doon. Yesterday, I was meeting with the PTV Regional. So, ka-meeting ko naman kahapon yung division namin who handles. Sige. Pero iba rin ho yung face-to-face, makausap ko sila. So, I'll be visiting them next week. At palagay ko, mahalaga, marinig natin yung boses ng Visayas. Marinig natin yung boses ng Mindanao. That's important not just in the impeachment, not just in the SONA, pero iba minsan ang concern ng mga kababayan natin sa Metro Manila, sa Northern Luzon, sa Mindanao, sa Visayas. At again, tingin ko, pwede maging napaka-importanting instrumento ng PTV para makarating yung mga mensaheng yon sa ating mga policy makers. So really, PTV does not only want to help government spread their message and make government closer to the Filipino people. Pero gusto rin namin maging instrumento siya na yung mga kababayan natin, pakiramdam natin, pwede magsumbong ng mga problema. Pero in terms of, sabi mo kasi, medyo kulang din ang budget nyo, kulang yung production teams nyo or news teams nyo. Ibig sabihin, is this something na kaya gusto mo magkaroon ng partnership with the different, kahit na itong mga, let's say, private, di ba, TV stations, para magtulungan sa content, di ba, yun ang gusto mo. So, ngayon, wala ka ba nakikita na, let's say, pangangailangan ng additional budget? Malaki ho. Malaki. We want to increase our budget tenfold so we can Lalo serve the Filipino people better. Mas marami, pero malawak. Pagdating naman dyan ho, may strategiya o may roadmap ho tayo. Kasi ang PTV po ay isang GOCC. So the PCO only has supervisory powers, no, na ang ginagawa ho niya, sinisigurado lang niya na yung mandato namin sa batas, kasi may sarili hong charter Tama. So GOCC ho ang PTV, hindi ho siya under ng may sarili hong batas na gumawa sa kanya. Ibig sabihin ho nun, pwede kami pumasok sa usaping pangkomersyo. No, we can go into commercial deals just like ABS-CBN or just like GMA and TV5. So I think part of the challenge there is may paliwanag namin sa mga government agencies na magiging partners namin na mas maraming pwedeng mas malaki ang partnership na pwede nating gawin if PTV is relevant. And how can PTV be relevant kung mas maraming nanonood ng mga kababayan nating Pilipino? So we'll go after both commercial advertisers and government partners. Pero bago ang lahat na yun, para to reach out mas marami, kailangan very visible kayo on TV kasi ngayon puro social media. At kailangan mapatunayan natin na relevant ang PTV. Na ang PTV relevant sa buhay ng mga kababayan nating Pilipino. Kasi kung hindi ho relevant, bakit ho magpa-partner ang government agencies? Bakit ho magpa-partner yung ibang mga TV private stations, enterprises? Kung hindi naman ganun ka-relevant, wala naman nanonood. Di ba? Ganyan ang so, our first challenge is to be relevant. So, I remember the days where pagbukas mo ng TV, 4 lang yung pipiliin mo o 5. Pero ngayon ho, multiple screens. Ang kalaban ng GMA or ABS is not only GMA, ABS, or TV5. It's Facebook, it's YouTube. When you go to Facebook or YouTube, you have thousands and hundreds of thousands of channels and content creators. So, the challenge is to be able to cut through that noise at makatulong na makwento yung mensahe o yung mga programa ng ating mga kababayan. At yun naman siguro yung advantage ng PTV. Dahil nandun rin kami sa umbrella ng gobyerno, we're in a unique position to be able to bring government closer to the Filipino. To be more relevant at saka mas magkaroon ng more awareness, di ba, in terms of mga sabi mo nga. And malaking trabaho, Sir Danny, kaya nga kanina off the air, sabi ko hingi rin ako ng tulong. We need the help of DZMM. We need the help of Danny Buenafit to advise us. We need the help of Piolo Pascual. We need the help of Vice Ganda. We need the help of Ding Dong Dantes. We need to go into relevance because only by bringing government services closer to the Filipino people will PTV be successful. So iba naman ho yung metrics ng success namin compared to the metrics of a traditional broadcaster. Sa amin, kung napalapit namin at napaganda yung serbisyo ng gobyerno sa mga kababayan nating Pilipino, ibig sabihin, we did our job. So yun ho yung aming goal. It's mahirap ho gawin. Tama. Pero we have
talented, hardworking people in PTV, and they're talented, hardworking people in the private sector, tulad nyo ho, tulad ng ABS-GMA Channel 5 Viva, who wants to help us. So, we'll help each other. At yung LGO, Malaking bagay kasi yung sinasabi mo to keep PTV for relevant sa ngayon, with all the political noise, with all itong mga destabilization plot against the president, against the administration. Kaya nakikita ko yung challenge na that you are facing, yung hurdle na you have to face, di ba? So for now, syempre, yung SONA, ine-expect dahil 1 year na itong mahiya naman kayo, di ba? So, ano mga expectations? Syempre, kayo ang na dapat sa information drive, maayos ang paglalatag nyo dyan. GM. Yes. So one thing we want to do in PTV is makinig sa mga kababayan natin. So we'll be doing listening and watching shows. No, we'll be setting up with a few LGUs para mapanood ho natin at marinig natin sa mga kababayan natin. So one thing we want to do para ho hindi one way lang yung communication is after the SONA, we want to hear sa mga kababayan natin. Anong pakiramdam nila, ano yung hinahanap nila, ano yung nagustuhan nila, what did we do, ano yung kulang, ano yung pwedeng ayusin, ano yung pwedeng pagandahin. At ulitin ko po, yun ho yung gusto ng ating Pangulo. Kasi beyond the headlines, ang pangkaraniwang Pilipino, nagugutom, walang pang-ospital, nahihirapan biyahe papuntang trabaho, at ito yung mga totoong problema na gusto hanapan ng solusyon ng ating Pangulo. Napakahalaga nung issue natin sa corruption and accountability. Kaya nga ho, meron tayong impeachment. Kaya nga ho, the ombudsman is more relevant than ever. Kailan tayo nakita ng ombudsman na ganito po? Na halos linggo-linggo, nagkakwento, nagkakaso. Nasanay ho tayo ang kaso sa ombudsman, buwan, taon. So, the Filipino deserves a lot. They deserve more. But wag rin ho nating kalimutan na hindi pa tayo nakita ng ganito ka-agresibong ombudsman. And we haven't seen a president call out entire Congress. At pag tinignan nyo ho ngayon, ilan ho have been held accountable, napakalayo na sa noong panahon. There's much more to do, but beyond also accountability of our public officials, we also want to focus on the other things that are important. Kunyari yung ecosystem ng agrikultura, para ang mga kababayan natin di nagugutom. So I think part ho ng trabaho namin sa PTV to show the complete picture of what we're doing and what we want to do and what we need to do better. Okay. GM, baka kapusin tayo sa oras at makalimutan ko. Ang dami kasi nag-aabang ng issue na to. No? Kasi you belong to the other side of the political fence, di ba? Alam naman natin na yung kapatid mo, si ate at si kuya, di ba? Syempre, naging controversial sila lately because of their, yung dating, di ba? Yung dating majority, ngayon sila na ang minority. So, alam ko, nag-call out ka rin na the Philippines is much better without the Cayetanos in 2028. Is this something na talagang totoo na sinabi mo? I think naman ho yan. Personal ko hiwalay sa gobyerno, sa trabaho ko sa gobyerno. Personal na advocacy na I think we need to pass the anti-dynasty law. And tingin ko ho, yes, there are good people and there are good brothers and father and son serving. Pero sa pangkalahatan, naniniwala ko ng mga dinastiya o mga magkakapamilya sa gobyerno, it doesn't serve the public well. Sa pangkalahatan. Lagi namang may exemption. Lagi namang, hindi, itong magkakapatid, itong mag-ama, itong maglolo. Pero sa pangkalahatan, naniniwala ako na it deprives the ordinary Filipino of the opportunity to serve. So equal opportunity. If there's a talented young person who wants to be a broadcaster, may oportunidad ba sila? Nakikita ho natin na sa maraming mga lugar, barangay, syudad, probinsya, if you are young, talented, have great ideas, baka mawalan ka ng oportunidad kung ang humahawak sa lugar nyo ay iisang dinastiya lang. Pero siguro on that note rin, Kuya Danny, I love my family. Pero I think I'm part of a bigger family, the Filipino family. And for me, that is the most important thing na tinuro sa akin ng aking tatay. Pero for now, how's your relationship with Kuya Alan and Ate Pia? Do you still talk to each other for now? Hindi masyado po. I have a very good relationship with my mom, and of course, I'm focused on raising my 3 kids. Maliliit po yung mga anak ko. Happily married ka Very important ho sa akin na yung mga anak ko, na nakikita ho nila
na yung ama nila, ano ang pananaw at perception pagdating ho sa public service at sa government service. So tinuturo ko lagi sa mga anak ko, ano yung tingin kong obligasyon naming mga public servants? What's expected of us? The humility and the hard work that's expected of all public servants. And I hope they grow up with that mindset. No, na kailangan ang mga public servants natin, yung mga hahalal natin, hardworking, but also humble. Public service and especially government service, hindi ho yan parang trono na parang kang reyna o hari. Pero truly, it is serving the Filipino people. Pero tama ba? Kasi the way I nakikita ko na sa mga social media, nag-start yung falling out ninyo. Remember, nung last year, tumakbo ka, congressman, and tinalo ka ni Ricardo, di ba? Cruz. Yes. Di ba, na who was supported by Brother Alan and Lani Cayetano. So, you lost in that election. So, bigla ka naman napunta na dito nga sa PTV4. So, after that, yun na nga, na medyo may mga ano na kayo, mga statements against each other. So, how did you para lang maintindihan ng mga viewers natin, how did you take that? Sa akin, Sir Danny, it started way before that, no? So, yung mayor pa lang, alam ko, another term, gusto mo, pero ayaw. I decided not to run for mayor. And I think really, ako, politika ho. Politika. When I was mayor of the city of Taguig, I was mayor during the pandemic. And during the pandemic, nakita ko na pag isinantabi natin yung politika, pag hindi natin iniisip yung partido, yung politiko, hindi natin iniisip yung sinong susunod na presidente, sinong tatakbong senador, I saw extraordinary things accomplished by a group of mayors na ang iniisip lang, paano mabubuhay? Paano ko mababangon yung mga kababayan natin? Diba? Nagulat ho ako. I didn't have a close relationship with Mayor Vico Soto, pero naging partner ko. Hindi naman ako close kay Isko Moreno, pero naging partner ko. Yung Cayetano at Binay, hindi traditional na magakampi, pero kay Mayor Abby, humihingi ako advice, natututo ako. I became very close to Mayor Joy Belmonte, nagpapalitan kami ng best practice. Nung pandemic, sir, nakita ko what's dragging us down as a country is politics. So ako ho, umiwas ho ako sa politika. And siguro if anything, I feel na baka masyado hong politicized yung ibang mga bagay. And siguro pagdating nga doon ako naiiba sa mga kapatid ko na sa akin ho, public service doesn't have to be politics. And I think yung perception ko of public service really changed during the pandemic. So ako ho, I will serve any president whose values align with mine. And when I see the president, when I hear the president, when I talk to the president, he's focused on results, hard work, and humility with public servants. And that's something I admire. So, yung importante kasi sabi mo, yung public service should count much better than, di ba, sa isang politician, di ba? Kasi para naalala ko tuloy si Kapitan si Henny Lopez, sabi niya, when you do public service, yung income will just follow na lang yan, di ba? Ibig sabihin, ipadalin mo muna yung public service sa taong bayan, and then susunod na yung kita, di ba? Bago, very much different from mga values na nakikita natin sa mga greedy politicians, di ba? And GM. Alam naman ho natin dito, I don't know if this too personal sa ating mga kapamilya, pero ABS-CBN was critical of every president. Kaya every president, even Pinoy. Ang ABS-CBN ho, pupurihin ang tama at will criticize something that's wrong in government, whether you're a barangay captain, a mayor, a senator, or a president, sometimes to a fault. But that's something that I look up to in ABS-CBN as an institution. And really, ABS-CBN helped shape and mold the way I see things. Dahil yun nga ho, ang ABS-CBN may mga kakampi. May ABS-CBN, kahit kakampi, kahit kapamilya, kung mali, sasabihin. So I've seen that throughout the years, me working in ABS-CBN. And that's something I admire. And I think that's something, yung value nun na tinuturo sa atin nung nasa MASCOM ako sa University of the Philippines, is something also I want to bring to PTV. 2 years lang ho ako dyan, maybe shorter. Pag wala na ho ako dyan, gusto ko sana yung PTV maging instrumento rin ng susunod na administrasyon para mapalapit yung mga serbisyo nila sa tao. Hindi para purihin o angat yung sino mang politiko. For now ba, do you have any, let's say, siguro message to your brother or your sister? Siguro, because they are still senators, no? Yes. Very powerful positions in government. Sa akin ho,
let's always just remember that we are serving the Filipino people. We are not serving one person. We are not serving an interest of any group. We're serving the Filipino people. Yeah. Kahit ako ho sa PTV, yun yung mandato ko. Serve the Filipino people. At wala hong sinabi sa akin ang ating Pangulo patungkol sa pagpabor sa kahit anong politiko. Ang sinabi niya, ayusin para mapalapit ang PTV, mapalapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa mas nakaraming Pilipino. So sa akin, not just to my brother and sister, but to all of us in government, every day pag natulog ho tayo, tanong natin sa sarili natin, napagserbisyohan ba natin yung mas nakararaming mga kababayan natin. Bago kita bitawan, GM, yung kasi isa ring challenge ngayon, yung disinformation. Sobrang talamak, kaya mga fake news ngayon. So ikaw, being the head of this PTV4, how do you want to address? Alam ko may mga grupo-grupo na, lalo na mga mainstream media, we're very much against ito, mga fake news. That's a role that that's a role that PTV wants to play. We want to play a big role in fighting misinformation. No, so something na gusto ko sanang gawin is to host all the networks. Ako na ho, yung mag-host to put everyone together. So how can we fight fake news? Ang fake news ho, hindi ho yan anti-free speech, hindi ho yan anti-vlogger. Marami sa mga kasama ho nating mga agresibong, mga sikat na vlogger, sila ang nagpapaliwanag at lumalaban sa fake news. So fake news can come from anywhere. It can come from organized groups. It can come from political individuals. operators It na can sila come mismo. from political operators. At sa akin ho, pagdating ho sa mga usaping legal, pagdating sa usaping kaso, nandyan naman ho ang DOJ, nandyan na ho ang NBI, pero tayo, may role din na pwede tayong gampanan sa media. We can be aggressive in outlining the facts. Tama. Even if the facts hurt sometimes, kailangan agresibo ho tayo. So ako tingin ko isang bagay yun na it's a role that PTV can play, not just for government, pero for the Filipino people. Kasi ang role ho natin, mabigay rin ang tamang informasyon sa mga kababayan natin. Lalo, pag panahon ho ng trahedya, pag panahon ho ng sakuna, minsan, sa kasamaang palad, dyan pa kumakalat ang fake news. Nakakalungkot. Pag meron hong gulo, bagyo, lindol, baha, information is so important. Okay, so yan ang ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Diyos, sa pagsisimula ng panibagong araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Maraming salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal, gabay at mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa aming bansa at sa aming mga pamilya. Idinalangin namin ang iyong patnubay, karunungan at proteksyon para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naway palakasin mo siya sa kanyang tungkulin, ilayo sa anumang kapahamakan at pagkalooban ng malinaw na pag-iisip upang makagawa ng mga desisyong makabubuti para sa sambayanang Pilipino. Basbasan mo rin ang bawat Pilipino ng kapayapaan, pagkakaisa at pag-asa. Patuloy mo kaming gabayan upang mamuhay ng may pananampalataya, pagmamahal at malasakit sa kapwa. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat,
bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat.